patuloy po na lumalapit po sa trono ng iyong biyaya. Sa oras na ito na kami na inyong mga lingkod sa Daybreakers ay patuloy o Diyos na nagpupuri, nagpapasalamat. We bless your name, O God, because you are so, so good. You are faithful God. You're awesome God and you are great God sapagkat ninais po niyo, Panginoon, na kami po ay mabigyang muli ng panibagong biyaya ng buhay. A gift of life from you na sa iyong biyaya lamang kami po ay nabubuhay. Kaya po gamitin namin ang buhay na ito, ang pinagkaloob mo sa bawat sa amin upang maging ang iyong mga naisin, mga plano at layunin sa aming mga buhay, sa aming pamilya, ministeryo po ay patuloy po na malakaran namin, maranasan namin sa aming buhay because of your goodness and greatness po sa bawat sa amin. Lord, we ask for your presence, O Lord, your Holy Spirit, empower each of us, O God, sa mga kami dako naroon ay maranasan namin ang iyong pagkilos, hold our heart and our mind as we dive in, O Lord, for our devotion for today. Ay mangusap po ito sa bawat sa amin. Hindi lang po ito magbigay ng inspiration, instruction, and information and revelation, but Lord, it is our desire na ang mga salita mo every time, Lord, na marinig namin, magkaroon kami ng first-hand encounter with you and mag-transform po ito sa aming buhay ayon po sa iyong design ng aming buhay na ito. Gusto namin, Panginoon, na ang buhay po namin ay laging naka-align sa iyong mga plano so that our assignment while we live here on earth ay amin pong magawa, Panginoon, sa biyaya mo po ninyo. Salamat po, Diyos. Bless each of us, O God, and give us, O Lord, the hunger and thirst and joy and smile in our heart na kaming lahat ay yung pinagpala na patuloy po na pagpapalain pa sa aming buhay because that is who you are. That is what you designed for us, Lord, that our life, our family, our ministry, everything in our whole life ay nais mo na maranasan namin ang pinakamabuti, pinakamainam na hinanda na po ninyo sa bawat sa amin. All we have to do is to claim and declare and believe that all your promises is yes and amen and is sealed over our family life ministry. So again, Lord, we bless your name, we glorify your name. This is our prayer, this is our declaration in Jesus' mighty name we pray. Amen, amen. So again po, a blessed, joyful, and peaceful and victorious morning po at afternoon or evening po sa bawat sa atin. So it's nice to be back again po sa ating Daybreaker. And hayaan po ninyo na let me share this devotion and then out of this devotion, tingnan natin po yung mga revelation ni Lord through this devotion. Tingnan natin yung kanyang mga personal messages about sa atin. So let me just read to you yung whole devotion po. Then Jacob prayed, O God of my father Abraham, God of my father Isaac, O Lord, who said to me, go back to your country and your relatives, and I will make you prosper. Save me, I pray. Genesis chapter 32, verses 9 and 10. There are many healthy aspects to Jacob's prayer. In some respects, it could serve as a mold into which we pour out our spirits while we are being melted in the fiery furnace of sorrow. Jacob began by quoting God's promise twice and by saying, who said to me, and you have said, in verse 12, see how he has God in his crops. God places himself within our reach through his promises, and when we can actually say to him, you have said,
He cannot say no. God must do as he has said. If Jacob was so careful over his words, what great care will God take over his promises? Therefore, while in prayer, be sure to stand firmly on a promise of God. By doing so, you will obtain enough power to throw open the gates of heaven and to take it by force. From practical portions for the prayer life, Jesus desires that we would be very specific in our request, asking for something definite. What do you want me to do for you? In Matthew 20:32 is the question he asks everyone who comes to him during trials and affliction. Make your requests earnestly and specifically if you desire definite answers. It is the aimlessness of prayer that accounts for so many seemingly unanswered prayers. Be specific in your petitions. Fill out your check for something definite, and it will be cashed at the bank of heaven when it is presented in Jesus' name. Dare to be specific with God. Selected Francis Ridley Habergal once said, and I quote, every year I live, in fact, nearly every day, I seem to see more clearly how all the peace, happiness, and power of the Christian thing hinges on one thing. That one thing is taking God at His word, believing He really means exactly what He says, and accepting the very words that reveal His goodness and grace without substituting other words or changing the precise modes and tenses He has seen fit to use. End of quote. Take Christ's word, His promise, and Christ's sacrifice, His blood with you to the throne of grace through prayer, and not one of heaven's blessings can be denied by Adam Clark. That's the end of our reading of our devotion. So, out of this devotion po, ano po, napakaganda po itong short devotion pero po napaka-powerful yung message niya, no? Actually, it's all about prayer, no? Panalangin, no? Yung powerful prayer. So, kaya po, binigyan ko ng title itong ating devotion, no? Ang title po niya ay The Prayer That Heaven Cannot Ignore, no? Ang panalangin na hindi ignore ng langit. So, napakaganda, no po na every time we pray, every time dumudulog tayo sa Diyos, wow, no? That is our desire na hindi ini-ignore ng Diyos ang ating mga panalangin. Amen? And I tell you, mamaya I have a little short testimony, no? Na talagang ang mga panalangin po sa aming family, life ministry, talagang nagkaroon ng katotohanan, no, sa ating pong buhay. Sensya na ho kayo, meron akong mga dogs dito. Nakikinig ng devotion. Dali lang po dali lang po. Yan, sorry po maingay yung aking mga dogs. Anyways, ano po, tingnan natin, ano po. Marami po sa atin ang nanalangin, no, araw-araw, of course, pero bakit parang minsan wala ring nangyayari, no? Maaring siguro kahit tayo parang seemingly parang ini-ignore o walang sagot ang mga panalangin natin, no? Paano ba talaga mag-pray ng ganitong klase ng prayer, no? Yung tanong, yung prayer that heaven cannot ignore. Yan ang tanong sa atin, no? Prayer that heaven cannot ignore. What is missing for our prayers, and how can we ensure na po, how can we ensure that our prayers reach God's heart? So yun po yung tanong sa atin. So at least meron pong tatlong bagay ng devotion na sinasagot sa ating title na The Prayer That Heaven Cannot Ignore, no? Tingnan natin, let's discover
itong tatlong panalangin na ito na maging pattern din sa atin, no? Lifestyle natin, habit natin, so that every time that we pray before the Lord, the heaven cannot ignore yung ating pong mga panalangin. So number one, no, the prayer that heaven cannot ignore, stand on God's promises in prayer, no? Yan, maging matatag, naka-anchor tayo, naka-angkla, no? Manatili tayo doon sa mga pangako ng Panginoon. Di ba may awit tayo, standing on the promises of God, my King. Was a very popular hymn, no? Standing on the promises of God. Doon sa atin pong text for today, no? Si Jacob sa Genesis 32 verse 9-11 na binasa kanina, nagpray po siya, tiba nagpray siya habang hawak ang promise ng Diyos. So, hindi lang nagpray kundi hawak niya ang panalangin na ito. Sabi niya, you have said, no? Very positive si Jacob sa kanyang panalangin. You have said, sinabi mo, so ibig sabihin sinabi mo, talagang pinangahawakan niya yung pangako ng Panginoon, no? Ang ibig sabihin ng stand on God's promises in prayer ay nangangahulugan po na kapag tayo po ay nanalangin, hindi tayo umaasa dun sa sometimes, no, may mga panalangin out of feelings lang, out of the emotion, no, paiyak-iyak, paiyak-iyak pa, nagsisimula pa lang mag-pray, umiiyak na, no. There's nothing wrong with that, pero minsan parang nag-emote lang tayo, no, nadadala tayo ng feelings natin, or maybe sometimes umaasa tayo sa situation o sariling kakayahan. Dapat tayo po ay sabi natin nakaangkla, no? Tumatayo sa pangako ng Diyos sa kanyang salita. So, ibig sabihin po, ang prayer po natin ay, yun nga po, naka-anchor, no? Naka-matatag, no? Yung foundation ng ating panalangin, hindi matitinag, hindi basta-basta, sapagkat yun ang pangako ng Panginoon. Sapagkat the Bible, sapagkat sabi po ito ng Diyos, hindi po ng tao, hindi po ng sinuman, kundi ito'y sabi ng Diyos. Kapag may problema ka, the best thing you can do is to look out for all the promises ng ating Panginoon. At alam niyo po, palagi ko pong sinasabi according to Bible scholars, no? Sabi po ng mga Bible scholars, meron pong at least 8,000, no? Can you imagine? 8,000 mga pangako ang Diyos sa banal na kasulatan from Old Testament to New Testament, no? 8,000. So, i-divide mo yung 8,000 divided by 365 days, no? Kasi meron tayo siya 365 days in a year. So, ilan po yun? Ilan sa isang araw ang pwede mong i-claim at manatili ka sa pangako ng Panginoon, no? At least meron kang 24 and a single day, a single day, 24 promises ng Panginoon na sabi nga natin hindi matitinag, no? Maasahan at maaangkin natin sa ating buhay. So, uh, you know, standing on God's promise in prayer, hindi yun po yung my fear, no? Lord, you said you will never leave me na, no? Kung may takot ka, no? Kung may takot ka, just declare and sabi mo, Lord, you said you will never leave me. You said you never leave me. No? Kasi salita naman niya yun, no? Kung may need po tayo, anumang mga needs natin, sabi natin, Lord, you said you will provide. You my Jehovah Jireh. So ibalik lang natin sa kanya, Lord, remember your word, no? So parang pinapaalala pa natin sa Diyos at sa atin, kinukonfirm natin yon ang mga pangako ng Panginoon. Kung may mga struggles po tayo, no, just said, Lord, you said you will strengthen me. No? So yan lamang po, no? Yung mga halimbawa na pwede natin pong ideklara, sabihin sa ating mga buhay. When God says, He does not lie. Amen? No? Kapag sinabi po ng Diyos, sigurado po hindi po siya magsisinungaling. God's promises, alam niyo po ba yun? No? God's promises are like a legal contract. Legal contract, no? When you hold the promise, you have confidence in prayer. Yan, no? Kaya po,
since nang kami po ay nag-involve sa Ministry of Prophetic Ministry, wow, mas lalong naging na-confirm na yung mga promises ng Panginoon ay kailangan natin panghawakan, no? Kaya po kapag nagpe-pray po tayo, alam niyo po dapat nakatayo tayo sa pangako ng Diyos. Hindi yung nag-pray ka na, mangyayari kaya ano, nagda-doubt tayo, no? O kaya ay ang tagal naman Lord, no? Isang araw pa lang parang nainip ka na, you know? Uh, isang linggo, uh, isang buwan, ano? Isang taon. Alam niyo po, mayroon akong pinag-pray kay Lord. Alam niyo po ba 'yun na almost umabot po ng 40 years? Woo! Hallelujah. Can you imagine nyo, 40 years at nagkaroon lang po ng realization po ng prayer na yung pangako po niya ay nagkaroon ng realization after 40 years. But praise be to God, no? Gaano man katagal yung paghihintay natin. What matter most is yung pinanghahawakan natin yung pangako ng Ang promises po niya nagbibigay po ng lakas at confidence po sa ating mga panahon. Number 2, the prayer that heaven cannot ignore is this: be specific in your prayer, no? Be specific in your prayer. Yung po sa binasa natin kanina, part nung sa devotion natin kanina, no, sa Matthew 20:32, tinanong si Jesus sabi ng tao sa kanya, "What do you want me to do for you? Anong gusto mong gawin ko sa iyo?" O sabi ni Jesus, "And be specific in your prayer po ay nangangahulugan na malinaw, direkta, konkretong sinasabi mo sa Diyos kung ano ang kailangan mo o hinihingi mo, hindi lang general o malabong panalangin." Halimbawa po, nung nag-attend po kami ng PLS, no, Prophetic Leadership Summit ng LGI, ay nagkaroon kami ng pagkakataon, ako po sa Beth, no, ay naging mga prayer intercessor during that time, may activities, no. So may nagpe-pray specific, sabi ko, sige po, ano pong request ninyo? Eventually lahat ng pinag-pray ko, kanilang inihingi ay financial, no, breakthrough. O sige po, sabi ko, be specific. Ilang digits po ang gusto ninyo? Pastor, sabi niya, sige po, sabihin ninyo, ano ba, 1 million, 2 million, 3 million. Kayo po maging specific na. Nung una, nahihiya po, Pastor, pwede ba yun? Opo, kasi ako po, humingi po ako. Sabi ko po, pinatutuhanan ko, naging specific po ako sa prayer ko na ganito, ilang digit, and by God's grace, no, talagang pag specific yung prayer mo, alam ng Panginoon ang hinihingi mo. So yun, nakakatuwa sila, no, na hindi sila sanay gano'n na mag-specific. Sabi nila, Pastor, gusto ko lang po ng mga financial breakthrough. So, just I'm asking them how much, no? Ilang digits. So, ganito. So, ayan. Sige, di ngayon, sabi ko sa kanila, so that's your prayer, no? Maging specific po tayo, whatever na hingin natin sa Panginoon, be specific in your prayer. Halimbawa po, no? Ang general prayer, ganito po kasi, no? Lord, bless me, di ba? Ganun yung general prayer. Pero, ang specific prayer, Lord, bigyan mo ako ng wisdom sa decision ko sa trabaho, no, para ma-bless ako. So, maging specific. Ang general prayer ganito, Lord, tulungan mo ako. General 'yon. Pero ang specific prayer, Lord, bigyan mo ako ng peace at provision para sa pamilya ko ngayong buwan, no? 100,000. Di ba? At least be specific. So, mas malinaw po ang prayer, mas malinaw po ang direction po ng faith. Kapag specific po ang prayer, alam niyo po, ipinapakita po nito, naniniwala po tayo na nakikinig po ang Diyos, naniniwala pa tayo na sasagot po siya, naniniwala po tayo na kayang gawin ang hinihingin po natin. Kaya may kanta po tayo, di po ba? Ano ba yung kanta natin? Yung inaawit natin palagi, no? Yung sa panalangin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Tapos sinabi, alam kong tumutugon ang Diyos. O, hindi lang alam kong may magagawa, kundi alam kong tinutugon ng Diyos ang ating panalangin. So, hindi dapat po general, no? O malabo po ang prayer. Dapat specific at malinaw ang hiningin natin para sa makakuha ng definite answer. Alam niyo po, ngayon may pinagpipray po ako. Specific po talaga, no? Specific po na amount, okay, para po sa aming church planting, para sa Global Harvest Goshen Ministry. Kasi po ang vision po
pinakita sa akin ng Lord sa church planting under Global Harvest Goshen Ministry. Alam niyo po 'yun kasi yung logo, no? Kung napansin po niyo yung logo, yan yung sa akin pong logo, no? Yung logo po doon ay meron pong 12, yung ano po diyan, yung leaves ng ano pang ano yan, mayroong 12 leaves, no, doon sa logo ng Global Harvest Goshen Ministry. Ang impression ko po doon, no, ay the Global Harvest Goshen Ministry, mag-church planting po siya for 12 cities, 12 nations, and 12 tribes. Wow, no? Siya, siguro, ang po, pastor, bonggang-bongga naman. No? Ganun po ka-specific, no? Binigay ng Lord yung vision. So, naging specific ako na, Lord, kung ito yung nais mo, ito yung design mo for Global Harvest, so be it. And then, I asked for financial breakthrough. At alam na ng Panginoon, no? Naging specific ako sa Kanya, how much, ilang digits, yung hiningi ko sa Kanya para po sa church planting. Okay? So I'm very excited about that, no? I'm very excited kasi kung ang Panginoong Hesukristo, no, our Jehovah Jireh nagbigay ng specific sa prayer namin, the same thing po kung ano man po yung hinihiling po namin ngayon for the ministry, I'm very very sure by God's grace, no, ikagkaloob po niyo. So specific prayer, ano po, specific answer, yan po yung ibig sabihin po yan. So number 3 and last, no, believe God's word exactly as He said it. No, kaya po naalala natin si Kuya Virgil, di ba? No, I like about Kuya Virgil, palagi yung panalangin, sabi niya, done deal. Yeah, yes, it's done deal, no? All right. Ako dinugtungan ko 'yon, no? Done deal and sealed, 'yon, no? So every time na nagpe-pray po ako, no, ganun sinasabi ko, Lord, thank you. It's yes and amen. It's done deal and sealed it because of your word, no? Kasi sinabi po niya, no? So doon po sa binasa natin sa devotion natin kanina, ang sabi sa ni Francis Ridley Haberger, no, ang peace, happiness at power po ng Christian life ay nakabase saan po? Sa pagtitiwala po sa word ng Diyos, no? So naniniwala po tayo sa salita ng Diyos, sa promise ni Christ, sa kanyang sacrifice. Kapag dinala natin ito sa prayer, walang blessing po ng langit na ipagkakait sa atin. Amen? Can you say amen? No? Ulitin po, walang blessing ng langit na ipagkakait po sa atin. Kaya every time na nagre-release ang salita ng word o prophetic word, declaration of word, di ba sinasabi natin, akin yun, I receive it, I claim it, no? Ganun tayo eh. Sabi nga ni Pastor Ramin, matakaw, dapat maging matakaw daw po tayo sa mga salita at pangako ng Panginoon, no? Doon daw po dapat tayo maging matakaw sa pagtanggap, sa pag-receive ng salita ng Panginoon kasi salita niyo, kaya believe God's word exactly as He said it. Kaya po masarap, no, nasa prophetic ministry po tayo, nakikinig tayo ng mga prophetic mga lecture, messages. Wow, no? So tinuturuan tayo na i-claim, i-declare, ma-receive, no? Sabi nga natin, yes and amen, sealed and done deal yung mga salita ng Panginoon. Kaya po yung testimony ni Jacob, no, Genesis 32:9-11, ito yun eh. Si Jacob po ay dumaan sa matinding takot at problema, no, sa ating devotion. Pero sa halip po na magpanik, di ba? Jacob, siyempre lumapit po sa Diyos sa panalangin at hindi lang siya basta po nag-pray, hinawakan niya ang pangako ng Diyos. Sinabi, Lord, you said, no, Lord, you said. Ibig po sabihin, umaasa po siya sa salita ng Diyos, hindi po sa sarili po niyang lakas. So, ganito rin po, alam niyo po mga kapatid, brothers and sisters in Christ, ganito rin po ang gusto ng Diyos sa atin, no? Kapag mayroon tayong mga challenges sa buhay na nangyayari sa atin, wag lang tayo magdasal ng general prayer. Dapat specific tayo at naka-anchor sa promise ng Diyos, no? So again, no, tinanong si Jesus, what do you want me to do for you? Ibig sabihin, gusto po ni Jesus marinig ang malinaw po nating kahilingan at makita po ang ating pananampalataya sa kanyang salita. Amen? Yung family ko pa nga minsan I ask for so talagang huge
financial breakthrough, no? Minsan sabi nila, Tay, sabi niya, grabe naman ang iningi mo kay Lord, not only thousands, not only millions, you know, why? Because God is a big God. So I dream big because we have a big God. That's it, no? Siyempre, nakikita ng Diyos kung maliit lang naman yung pangarap mo, di maliit lang bibig siya. So, we have a big God, so big dream for big God. So that's it, no? So, kaya gusto ko pong iwanan po sa inyo ito. No? The true peace and strength of the Christian life comes from trusting in God's word. No? When we hold on to His promise and take it to heart in prayer, we have confidence. No? We have confidence, mga kapatid, that God will act in His own time. So, alam nyo po, sabi ko nga po, it is our testimony, God act in His own time, no? Sa aming family, life in ministry. Yes, I'm so excited kasi alam ko may pattern po si God, no? May pattern na po siya. That's why I'm very confident na anuman po yung hinihiling po namin, life ministry, of course to for His glory and for His honor, no po. God will act on His own time. So ibig sabihin po na ang pahayag na ito po ay ang tunay na kapayapaan, lakas po ng buhay Kristiyano po ay hindi nanggagaling po sa emosyon, sitwasyon, o sariling kakayahan, kundi saan po sa pagtitiwala po sa word ng Diyos. Kapag ang isang Kristiyano po ay nakasandal sa pangako ng Diyos, alam niyo po, nagkakaroon po tayo ng inner peace, at kahit po may problema, dahil alam po niya na ang Diyos ay tapat at sapat sa kanyang salita. Hindi man agad po nagbabagong sitwasyon, alam niyo po yun, may kapanatagan po tayo sa puso natin dahil may hawak siyang pangako mula sa Diyos. Amen? So, guys, ko pong iwanan po sa atin itong tanong na ito, no po? Kayo na lang po sasagot. What promises of God, no po? What promises of God are you holding on to right now in the midst of trouble? Okay, sige po, tayo po ay manalangin. Lord, I thank you for gentle reminder, O God, ng aming devotion. Really, God, that a prayer that heaven cannot ignore ay maranasan namin. So Lord, teach us to trust in your surpassing, unfailing, unbreakable, unlimited promises, Lord. Help us to be specific in our prayers and to stand firm in your word. We hold on to your word, O God, and believe that you will act in our family, life, in ministry. Your word is done deal, yes and amen, is sealed over our family life ministry. In Jesus' mighty name, we pray. Amen, amen, and amen. Thank you for letting me share the devotion for today, the prayer that heaven cannot ignore. God bless. Amen, amen, amen. Praise God, and we thank you for the wonderful yung nakakabusog na spiritual na Jesus and Holy Spirit, we just want to praise you, to glorify your name, because your name is so great, awesome God, you're a great God, faithful God, Lord, sa aming buhay, past, present, and future, still the same God. Kahit anong mga sitwasyon na nangyayari sa iyong paligid, your name still stand, Lord, that you are our God, all-powerful, all-knowing, and ever-present, O God, sa aming buhay. So, Lord, thank you na muli, Panginoon, na makasama po ang aming mga daybreakers, our brothers and sisters here. Thank you, Lord. I pray that each of them, O God, including their families, loved ones, and ministries, O God, ay kayo, O Diyos, ang patuloy po na magpahayag ng inyong tender loving care, your TLC, Lord God, sa buhay po ng bawat sa amin. Upang patuloy po through your tender loving care, araw-araw, Panginoon, ay magkaroon kami ng fresh anointing from you so that every day, Lord, magkaroon kami po ng joy in our heart to do your will, Lord, yung mga pinapagawa po ninyo. No one can stop, oh God, your will before us because it's already there according to your word. You already give us, oh God, all your promises. Kaya Panginoon, every day po ay karoon kami, Panginoon, ng
excitement, super excitement, and super expectant that every day we will receive more of you, supernatural blessings, breakthrough upon breakthrough sa buhay po ng bawat sa amin. So that sa lahat ng iyong mga pangakot salita, Panginoon, ay maging daluyan din po kami. Allow us, O Lord, to be a channel, an avenue of your blessing, especially your word sa aming buhay. Make our life, Lord God, a shining testimony of who you are sa aming buhay po. Every time people see us, every time na kami makipag-converse or communicate sa mga tao, they only see Jesus in us. They will see a transforming life sa aming mga buhay. So that people ay amin pong madala po sa inyo. Gamitin mo ang aming buhay and family to be a disciple maker of Jesus Christ for the transformation of the world. Salamat, Panginoon, at araw-araw po ay nananabik at nasasabik po kami na about sa aming Panginoon ay laging ang iyong naisin, ang iyong mga pinakamabuti at pinakamainam dahil nisenyo po ay maya sa amin. No matter what, whatever it takes, Lord. Ano man po ang mga nangyayari po sa aming family life ministry, even to the whole world, you're still the same God. You're still in the throne, O Lord. You're still in control. Kaya ang aming Panginoon ay chillax lang kami, Lord. Chillax lang po kami sapagkat mayroon ka na pong mga plano po sa aming family life ministry. So, sa mga nangyayari po sa amin ay lahat ng ito will pass away, Lord God. They will pass away. Hindi lahat ito ay mananatili. Ngunit ikaw at ang iyong salita, yung unbreakable, unshakable, and unlimited promises, O God, ang siyang mananatili po sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos. At we seal this prayer and in our thanksgiving and praise sa iyo, Panginoon, sa aming pong mga buhay. So, Abba Father, let this disperse us, O God, sa pamagitan po ng iyong pagpapala po sa amin. Brothers and sisters in Christ, let us receive the benediction of our God. Brothers, I bless you now in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. The joy of the Lord is always with us, and shalom to each of us. I bless you now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen, and amen. Bless po. Amen. Amen.